So, eto mga sangkay, meron po tayong breaking news ngayon patungkol po dito sa report ni Vince Dizon. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. At ayun nga po mga sangkay, mag-update lamang po tayo ngayon kasi meron pong inilabas na report itong si Vince Dizon na matindi. Naku, manginginig na naman po tayo sa galit ngayon mga sangkay. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Ngayon, ito nga po. Kanina, ngayong umaga, itong si Vince Dizon ay pumunta nga po sa ICI. Ito ay ang opisina mismo, mga sangkay, kung saan doon po naghihiring ng hindi po natin nalalaman, no? Sikreto pong naghihiring itong ICI at ayaw nga po nilang ilabas yung hearing kasi nga po delikado. Kasi ang binabangga po nila dito mga sangkay, hindi po basta-bastang tao. Mga ano yan? Mga higante. Diyos mio, Marimar, mga ano yan? Mga, ano tawag dyan? Ito po ay mga buhaya. Delikado. Malaking sindikato ang kanilang kalaban dito eh. Ngayon, mga sangkay, pumunta si Vince Dizon para mag-report. Ito yon. Good morning, sir. Morning, ayos na. Golf course. Ganda naman yan. Morning, sir. Dumating din si Morning Azurin. again. Sir Joseph, sir. How are you? Okay, nasa ICI si DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama po niya yung sina Undersecretary Regional Operations Arthur Bisnar. Sino ba kasama niya dito? Si Azurin. Okay. Ayon po sa report mga sangkay, ito ang malupit. Ayon kay Vince Dizon, ito yung sobrang tindi ng ginagawa ngayon ng pamahalaan. Nasa 8,000 na daw po ng mga infrastructure projects sa buong bansa ang inisyal na naimbestigahan na at kasalukuyang tinutukoy kung alin sa mga ito ang mga ghost project o substandard projects. Ngayon, mga sangkay, sa madaling sabi, sobrang tindi pala ng ginagawa ng pamahalaan ngayon. Hindi lamang basta pang-i-expose to kasi naalala ko mga sangkay, nung panahon po ni PRRD, puro pag-i-expose lamang, no? Pero wala po silang ginawang aksyon na kagaya po nito na i-check kung totoo nga bang nag-i-exist yung project. Ngunit ito, mga sangkay, talagang kinakalampag nila, gusto nilang ipakita sa mga sindikatong ito na seryoso ang pamahalaan. Ito ngayon sa ICI, itong si DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ang kanyang Undersecretary for Regional Operations Arthur Bisnar at si ICI Special Advisor and Investigator, former PNP Chief General Rodolfo Azurin. Formalize sila sa ICI yung pagtap sa mga puwersa ng PNP at AFP sa pag-iimbestiga. Okay, so kasama pala dito sa pag-iimbestiga yung PNP at saka mga militar natin, mga sangkay. So tumutulong na po sila. Isa sobrang dami ba naman ng mga project na yan sa buong bansa, di ba? Ng mga flood control projects and other infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Secretary Dizon, meron ng initial na na-inspect na 8,000 na mga infra projects all over the country, and tinitingnan doon kung ilan doon ay mga ghost projects or mga substandard projects. So this is in part parang ang ginagawa is yung DPWH will investigate katulong AFP and PNP, and then they will report yung findings sa ICI na siya naman magre-recommend ng filing of necessary charges sa Ombudsman. So, ganun yung magiging sistema. DPWH will investigate, will forward then the report to the ICI
which will refer possible charges sa Ombudsman. O, 'di ba mga sangkay? From ICI to Ombudsman. At sino mamumuno doon? Si Remulla. Kaya nga po yung atake ng mga DDS na wala daw gagawin ang ano diyan, ang Ombudsman dahil nga po si ano na daw yung uupo si Remulla, nagkakamali kayo. Mas matindi ka mo ang gagawin yan. Dahil kagaya ni PBBM, wala po yan sasantuhin. Kahit nga po si VP Sara, iimbestigahan yung salain niya, di ba? Dahil nga po sa issue ng kaaperahan din, mga sangkay. Lalo na po yung sinasabing confidential fund. Ngayon, ito. Ang resulta, o ano nga ba ang resulta sa sinasabing nasa 8,000 na daw po ng mga infrastructure projects sa buong bansa ang inisyal na naimbestigahan? Ito yung report. Sobrang malulunod kayo. Ito yung breaking news ngayon. Ayon sa report, inspeksyon sa flood control projects isiniwalat ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, na napag-alamang ghost projects ang 421 mula sa 8,000 flood control projects na kanilang ininspeksyon. Out of 8,000, 421 ang hindi nag-i-exist. Sa madaling sabi, bilyong-bilyong pera ang ninakaw ng mga sindikato. Ang sindikato kasi binubuo po yan ng, of course, DPWH. Yung mga opisyal dyan, kaya nga po nagkaroon ng reset. Mga congressman, senador, ano pa? Andyan din po yung mga kontratista. So yan po yung tinawag po yung Big Three. Kasi senador at mga congressman, isa lamang po yan sila sa kongreso. Ngayon, imagine niyo 421 na mga flood control. Buti sana kung ang presyo ng mga flood control na yan, umaabot lamang po ng, let's say, 10 million, 5 million. Hindi po umaabot po yan ng 100 million, diba? 200 million, 900 million, 700 million. Pambihira. Ano imagine niyo 421? So, ilang bilyon yung nanakaw dyan? My goodness! At eto mga sangkay, hindi pa po dyan tinitingnan kung kailan na mga project. Malalaman pa yan. Malamang halo-halo yan. May panahon ni PRRD, may panahon ni PBBM. Kasi matagal na po ito nangyayari. At partida, sa 8,000 na sinasabi na may 421 na mga ghost projects, hindi ba po dyan kasama yung sinasabing mga substandard? For sure, karamihan dyan substandard. Kasi naging kaugalian na po yan, naging sistema na po yan ng mga kontratista, DPWH, at itong mga nasa Congress na gawing substandard o kung hanggat maaari substandard or ghost project para lamang po sila kumita. Ganyan po ka mga walang kwenta at nakakakilabot ang ginawa nila sa ating bansa. Itong matindi, katuwang ng DPWH sa pagsusuri ang Armed Forces of the Philippines, AFP, at Philippine National Police, at National Economic and Development Authority. So, ang nagtutulong-tulong po dito, AFP, PNP, at NEDA. Sila po ang pumupunta sa buong bansa para tingnan itong mga proyekto ng ating pamahalaan. Kung totoo nga bang nag-i-exist. And remember guys, flood control pa lang po ito. Wala pa po tayo sa mga kakalsadahan. Malala din po yun, mga sangkay. Wala pa po tayo doon. So, yan po sana. Kumbaga, inuna lamang po ito ni PBBM, pero mahaba-haba pa po ito. Hanggang sa matapos ang kanyang termino, hindi pa po ito matatapos, mga sangkay. Pero ang mahalaga dito, ma-blockchain na po yung pondo ng taong bayan at
Maliban sa ma-blockchain na kasi wala na po makakapagnakaw kapag ganun. O kung mag-a-attempt sila magnakaw, madali po silang mahuhuli. Pero isa sa kailangan mangyari ay mapakulong. Lahat ng involved. Lahat ng mga nasa kongreso na involved. Lahat ng mga nasa DPWH na involved. Lahat ng mga kontratista na humakot. Kailangan po silang makulong. Nakakagalit yung kanilang ginawa. Ganito dapat, Belhika. Naalala ko na naman si Belhika eh. Kasi masyado pong pinagayabang na marami daw po silang in-expose. Hanggang pag-i-expose lang naman. Wala naman silang ganitong klaseng ginawa. Wala silang pang-inspeksyon na ginawa. Wala po silang pag-i-expose ng lantaran na kagaya po nito na tinitingnan talaga yung mga flood control. Yung mga proyekto. Wala nga po silang napakulong eh. Diba? Walang kwenta sa madaling sabi. So, ganito dapat yung ginagawa. Kita nyo? May mga makakasuhan na ng ganung kabilis. Grabe, nakakapanggigil eh, no? Well, ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.